Jeremias 7, 23 hanggang 26, 23. Inutusan ko rin sila ng ganito, sundin ninyo ako, at ako'y magiging Diyos nyo, at kayo'y magiging mga mamamayan ko. Mamuhay kayo sa paraang iniutos ko sa inyo upang maging mabuti ang kalagayan ninyo. Ngunit hindi nila sinunod o pinansin man lang ang mga sinabi ko sa kanila. Sa halip, sinunod nila ang nais ng matitigas at masasama nilang puso. At sa halip na lumapit sa akin, lalo pa silang lumayo. Mula nang umalis ang mga ninuno nyo sa Ehipto hanggang ngayon, patuloy akong nagpapadala sa inyo ng mga lingkod kong mga propeta. Ngunit hindi nyo sila pinakinggan o pinansin. Mas matigas pa ang mga ulo nyo at mas masama pa ang mga ginawa nyo kaysa sa mga ninuno. Ito ang isa sa malaking kasalanan ng Israel, ang hindi pagpansin sa babala at paalala na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga isinugo. Akala nila na maliit na kasalanan lang ang kanilang ginagawa, ngunit ang totoo, hindi nakakalimutan ng Diyos ang paulit-ulit nilang pagsasawalang bahala sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga isinugo. Kawikaan 1:24 hanggang 33, sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin at binaliwala ninyo ang lahat ng aking payo at hindi tinanggap ang aking pagsaway. Dahil dito'y pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutsain ko kayo kapag natatakot kayo, kapag dumating ang kinatatakutan ninyo na parang bagyo, kapag dumaan ang kapahamakan sa inyo na parang ipo-ipo, at kapag sumapit sa inyo ang hinagpis at gulo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon, tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at ng mga binabalak niyong masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong wala sa katinuan ang papatay sa kanila at ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. Kaya't ang payo ng Diyos, huwag nating sadyain ang ating pagkakasala, sapagkat baka ito'y humantong sa mas mabigat na hatol. Mga Hebreo 10, 25 hanggang 29, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang kakilakilabot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ipinapapatay noon nang walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa espiritu ng biyaya. Kung ang naririnig na natin ay salita ng Diyos, matakot na tayo dahil ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang mga salita. Dahil ang nagwawalang bahala sa mga salita ng Diyos, kayang alisin ng Diyos anumang meron ang tao. Marcos 4:24 hanggang 25, 24. At sinabi niya sa kanila, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. 25. Sapagkat ang mayroon
ay lalo pang bibigyan, at ang wala, pati na ang nasa kanya, ay kukunin pa. Kaya't ang payo ng Diyos magsisi at muli nating pasakdalin ang ating mga gawang paglilingkod sa Diyos. Apokalipsis 3, 1-3, 1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpuang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Kaya kapatid, panahon na para gumising tayo at atin nang itapon ang ating kalamigan sa paglilingkod. Habang meron pang panahon, dahil hindi natin alam kung ano pa ang ilalabas ng ibang mga araw. Kawikaan 27, 1. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Dahil maaaring sa ngayon malakas at sagana ka pa, pero hindi habang buhay ang kasaganaan ng tao dito sa lupa, dahil merong panahon na siya'y tatanggis at hahagulgol. Lucas 6, 24-25. Subalit kahabag-habag kayong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak. At ang mahirap nito sa impyerno, kamakaranas ng pagtangis at paghagulgol. Wala nang katapusan ang pag-iyak mo sa impyerno, dahil ang kahirapan doon ay araw at gabi na. Apokalipsis 14, 11. At ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailan paman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Please, no. Oh, God, no. Help me!